Magandang araw mga bata! Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang panahon ng pagbabagong diwa. Ang kasaysayan ng panahon ng pagbabagong diwa ay nagsimula ng payagan ng Espanyol ang Pilipinas na makipagkalakaran sa labas ng bansa. Dahil sa pangyayaring ito, nagbunga ito ng malayong pag-iisip sa bawat puso ng mga Pilipino at naghangad ng bawat pantay at matuwid na pagtingin dahil sa kasaysayan na umusbong sa damdaming liberal. Ayan. Kasunod, kasabay dito sa pagsibol ng mga ito ay naganap din ang himagsikan na nagsabay sa Espanyol noong 1869. At nagbukas rin ito ng kanal na susi sa taon. Salitang ilustrado naman o middle class ay salitang tumutukoy sa mga taong nakababatid ng kalinawan at kalinwanagan. Sila ay kabilang sa mga taong nakapag-aral at pamilyar sa mga filosofiya ng liberalismo at nasyonalismo na nagmula sa Europa. Ang mga ilustradong tao ay sina Jose Rizal, Dr. Jose Rizal, Marciano H. Del Filor, Graciano Lopez Haina, Marciano Ponce at si Antonio Luna. Maria de la Torre or Nava Cerrada ay naglingkod bilang Kastilang gobernador. General ng Pilipinas mula 1869 hanggang 1871. Itinuturing na siya ay bilang sa mga libera ng gobernador general sa Pilipinas. Ipinatupad niya ang sekularisasyon sa mga simbahan sa buong bansa. Siya ay nagsilbi bilang civil gobernador ng Pilipinas noong 1869. Ayan. Ang tatlong paring martir naman na sina Mariano Gomez, Jose Burgos, Jacinto Zamora ay sila naman ay binitay pagkatapos idawit sa pamahalaang kolonyal at mga fraile sa naging pag-aalsa sa Cavite noong 1872. So, ang kanilang pagkamartir ay nagpaunlad sa nasyonalismo ng mga Pilipino na nagkakatulong sa pag-usbong at panindigan ng makabayan na magkaisa at magtulong-tulong lumaban para sa mga Pilipino at para sa Pilipinas. Si Rafael D. Leguardo ay isang gobernador general ng Pilipinas na naglingkod mula 1871 hanggang 1873. Siya ay kilala sa kanyang mga pagsisikap at napagbutihin ang kahulugan ng edukasyon at pagpapalawak ng mga infrastruktura sa Pilipinas. Sa pag-unawa at pagmamahal sa Pilipinas, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang mapabuti ang kalagayan ng mga Pilipino. At infrastruktura sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga sistema ng edukasyon at infrastruktura, ang kanyang pamumuno ay naging mahalaga sa pag-unlad ng bansa at naging inspirasyon sa mga dati pang leader na Pilipino. Ang panitikan naman ay nagsasanaysay sa buhay, lipunan, pampanitikan, relihiyon at mga kasaysayang nakukulayan ng iba't ibang damdamin tulad ng pag-ibig, kalungkutan, pag-asa, pagkamuhi, takot at pangangamba. Ang panitikan noong panahon ay ito ay naging talinayang sa Pilipino. Ang henyo ng ating mga minahal na yaman ng kaisipan at upang alayan marahil sa tradisyon katulad ng ibang lahi. Ang Indo o Indonesia ang tinatayang sumunod sa pangkat na
nakarating sa Pilipinas sa pamamagitan ng bangka. Ito ay tinatawag na palangay. Ang kilusang propaganda ay tinatanag dahil ang hangad nito ay ang pagbabago ng Pilipinas. Ang propaganda ay ginagamit nila upang mapalaganap ang kanilang hangarin sa politika dahil ito ay alam nila na pinakamahusay na paraan upang maisulong ang kanilang mga layunin. Hindi lamang sa kanilang mga hinaing, kung hindi pati na rin sa Pilipinas bilang isang bansa at mga Pilipino sa isang lahi. Ang kilusang propaganda ay tinataglay ng mga Pilipinong ilustrado na sa Madrid para sa layuning pampanitikan at kultura sa halip sa politikal na layunin. Sina Jose Rizal, Graciano Lopez Haina, Marcelo H. del Pilar, Mariano Force at ang magkapatid na Juan Luna at Antonio Luna, sila ay ilan sa mga kasapi ng mga kilusang propaganda. Ang hangarin naman ng kilusang propaganda ay ang pantay na pagtingin sa bawat Pilipino at Kastila sa harapan ng batas. Kasunod, kilala ng mga Kastila ang Pilipinas bilang bahagi ng lalawigan ng mga Espanya. Kasunod ay nagkaroon ng kinatawan ng Pilipinas sa Cortes as Estado. Next ay ang pagkakaroon ng sekularisasyon ng mga parokya sa Pilipinas. Kasunod ay ang ipagkaloob sa mga Pilipino ang karapatang pangtao at kalayaan sa pagsasalita. Kasunod naman, ang mga kasapi ng kilusang propaganda ay sina Marcelo H. del Pilar, Dr. Jose Rizal, Graciano Lopez Haina, Antonio Luna, Mariano Force, Juan Luna, Miguel D.C. Kasunod naman ay sina Jose Alejandro, Ana Studio Cafio, Antonio Luna, Juan Luna, Jose Maria, si Jose Rizal at si Pedro